3 years old na ako when I decided to leave everything behind and move to Malta ng mag-isa. Walang certainty sa kung ano mangyayari. Merong baon na konting savings, madaming dasal, at sandamakmak na lakas ng loob. And to make things more exciting, sinabayan pa yung moving abroad journey ko ng pandemic. Hindi naging madali yung first year ko dito sa Malta. Nawalan ako ng trabaho at walang gustong mag-hire sa akin kasi lahat nag-a-adjust pa sa new normal. I felt like bawat lingon ko ay see reasons for me to either go back to Dubai or return home to the Philippines. Nung araw na nag-decide ako na mag-book ng ticket pauwi ng Pilipinas, may natanggap ako na email. Galing siya sa company na in-applyan ko 5 months ago. And gusto nila akong interviewin on that same day na in-email nila ako. Sabi ko, pwede bang i-reschedule bukas kasi nasa part-time work ako and deep inside, Diyos ko, nagtrabaho ako sa arawan. Pawis na pawis ako maghapon at wala akong maayos na preparation para sa interview. Pero sabi ng office manager, okay lang daw kasi gusto lang naman nila makita kung fit ako para dun sa role. So, kahit mukha akong yagit, I said yes. Magsasara yung office nila ng 5 p.m. at ang tapos naman ng shift ko 4 p.m. Sakto, I have enough time to make it to their office. Pero wala na akong oras para magbihis. Nag-order ako ng sasakyan, tinry ko mag-ayos sa loob ng kotse, pero feeling ko hindi siya nag-work. Pagdating ko sa opisina nila, sobrang nanliit ako kasi mukha sila lahat professional. Tas ako, mukha pa din ako naglinis ng 30 tables at nag-polish ng sandamakmak na cutleries, which I did. Pero sabi ko, kapalan na lang ng mukha. So I composed myself and I answered every question the best way I could. I was so surprised kasi yung last question nila sa akin, when can you start? Nagulat ako kasi that same day, in-offer nila sa akin yung trabaho na hindi ko inakalang makukuha ko. After ng interview, sobrang saya ko. Nagtatalon ako sa tuwa sa slima. Wala na akong pakialam kahit pinagtitinginan ako. And then I called my family to tell them the good news. O diba? Totoo pala na tough times don't last, but tough people do. Yung mga challenges pala na pinagdaanan ko, kailangan ko lang sila malagpasan para mag-land ako dun sa job na gusto ko talagang makuha. It's a reminder that life's full of surprises and sometimes the best ones happen when you least expect it. So here's to embracing twists and turns and trusting that even in the chaos, something good is just around the corner.